paraan ng pagdidilig ng gulay, at paggamit ng organic fertilizers. Yan po ang pag-uusapan natin. This is your Urban Gardening Savvy and I am back for another video. May bago po akong video every week. Please show your support and hit the subscribe button. Salamat po! Ang pagdidilig po ng halaman ay tila napakasimpleng proseso. Pero dahil home gardener po tayo na nagtatanim sa maliliit na lalagyan, ang pamamaraang ginagamit po natin sa pagdidilig ay may epekto sa overall health ng ating mga tanim. Kaya sa video ko pong ito, ipapakita ko sa inyo hindi isa kundi 3 soil drenching technique ko gamit ang molasses bilang pangunahing sangkap sa pagpapataba ng ating mga tanim na gulay. Ipapakita ko po sa inyo, una, kung paano ko ito ginagamit, pangalawa, kung bakit ko po ito ginagamit, at bilang panghuli, kung kailan ko ito ginagamit sa garden ko. Para katulad ko, sabay-sabay po tayong mag-enjoy sa magaganda at matatabang mga tanim. Pero konting disclaimer lang po, ang ipapakita ko po sa inyo ay sarili kong style na ginagamit sa home garden ko. At madami pong ibang pamamaraan. You are free to use whatever fits you. Umpisahan na po natin sa paggamit ng molasses at neem oil technique. Ang blackstrap molasses po ay ang syrup na natira matapos alisin ang sugar crystal sa tubo or sugar cane. Malapot po ito at dark colored at it contains very low sugar content. At kahit ito po ay waste material in sugar production, mayaman po ito sa mga minerals kagaya ng iron, calcium, sulfur, potassium, at magnesium na maganda para sa ating mga tanim. Ang molasses din po ay insecticide. Kaya nitong kontrolin ang mga soil pest insects kagaya ng fungal gnats at thrips. Nagsisilbi po kasi itong pagkain ng mga bakterya sa lupa. Kaya mabilis silang dumami. The more beneficial bacteria in the soil means more nutrients for our plants. At bad news po yan sa mga insekto sa lupa. Ang blackstrap molasses din po ay organic emulsifier. Tumutulong po ito para ma-dissolve ang neem oil sa tubig para madali po itong ma-absorb ng mga halaman at makatulong na palakasin ang immune system ng plant at makatulong na din po sa insect repellent. At ngayon alam na po natin ang benefits ng molasses at neem oil sa plants. Pag-usapan naman po natin kung paano ito gamitin. Ang ginagamit ko pong sukat ay nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Ihahalo ko lang po ang 1 tablespoon na neem oil sa 3 kutsarang molasses. Hahaluin ko ito ng mabuti at ilalagay sa 1 galong tubig. At pwede nyo na po itong gamitin right away. I use this mixture once a week sa mga gulay ko. 1 cup per container. At kung masyadong malaki po ang lalagyan, dagdagan nyo na lang po ito ng purong water, lalo na kung tuyo ang lupa. Help me inspire more people to do vegetable gardening by sharing this video. Salamat po! Sa madaling salita po, ang molasses at neem oil technique ay para sa mga microorganism sa lupa na tumutulong sa pagpapataba ng ating mga tanim. And at the same time, insecticide po ito. At ang pangalawang technique po natin, ang version ko ng banana peel fertilizer. At sobrang dali lang po nito. Huhugasan lang po nating mabuti ang balat ng saging to remove any chemicals and impurities. Good source po ito ng potassium. At para mas madami pong nutrients, naglalagay po ako ng madre cacao leaves o kakawate na mataas sa nitrogen. At ang panghuli po, ang dahon ng malunggay na nagsisilbing growth enhancer. Tumutulong din po ito na malabanan ang mga stress ng plants. At meron din po itong epekto sa quality at dami ng bunga ng mga namumungang gulay. Maglalagay lang po tayo ng 1 cup of molasses sa 1 galong tubig. Tapos, ilalagay na natin ang banana peels, pati na rin po ang kakawate at malunggay. Tatakpan po natin ang container at hayaan itong nakababad for 24 hours bago natin ito gamitin. Ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo ang paggamit ko nito. 1:10 ang ratio ko po sa pagdidilig. 1 tabong banana peel sa 10 tabong tubig. At dahil nga potassium rich ang mixture na to,
Ginagamit ko ito sa flowering at fruiting plants once or twice a week para mamulaklak at kumapit o lumaki ang mga bunga ng gulay. At bilang panghuli po, ipapakita ko sa inyo ang version ko ng Vermity Fertilizer. Ang Vermicast ay isang complete fertilizer at ang mga nutrients nito ay plant ready o magagamit agad ng ating mga tanim. Mataas din po ito sa microorganisms na tumutulong sa pagpapataba ng lupa. Ang problema ko lang po sa fertilizer na ito ay may kamahalan at sa kagaya ko po na napakaraming tanim. Kailangan nating diskartehan ang paggamit nito sa isang timbang tubig, approximately 10 liters. Hahaluan ko ito ng kalahating kilong vermicast at 1 cup na molasses. Hahayaan ko itong nakababad sa loob ng 1 or 2 oras bago ko ito gamitin. Ang molasses po ay nagsisilbing pagkain ng microorganisms at sa loob ng 1 or 2 oras, magdodoble na po ang population nila at pwede na natin itong gamitin. Ginagamit ko po ito once a week sa lahat ng tanim kong gulay. Ang sukat po, 1/4 na timbang vermity at 3/4 na timba ng tubig, pandilig sa halaman. Ang part pong ito ay optional. Hindi ko po ito nire-rekomenda kung may problema kayo sa daga at sa pets sa garden nyo. Hinahaluan ko po kasi ng dugo ng isda ang vermity, pandagdag, nutrients, at pagkain ng microorganism sa lupa. Ginagamit ko din po ang mga fish waste na yan bilang pataba sa lupa. Gustong-gusto po yan ng mga kamatis ko. That's it for this video. Kung may bago po kayong natutunan, please let me know by hitting the like button. At kung may tanong po kayo, usap na lang po tayo sa comment section. Ako po si Gerald, your urban gardening savvy. Thank you so much for watching.